Si Dr. Roger Brazil Jr., ang Municipal Health Officer ng Santa Prajedes. Tama ba yan? Santa Prajedes, Cagayan. Sila partner ay may Zero Open Defecation Program. Hi, Doc! Hello po, Doc Luisa and Ma'am Jing. Wow, nakakatuwa naman itong iyong program. Ito ba ay kailan to nag-umpisa? Actually, Doc, itong Zero Open Defecation ng Santa Praxedes started last 2019. So yung planning po namin is 2019 po. It is a part of my actually requirement ko siya sa UP Manila during my Masters of Public Health po. Then tinuloy-tuloy namin. Medyo na-stop lang nung pandemic kasi kailangan mag-focus ng pandemic, pero nag-restart kami last 2021 po yung implementation ng program. Okay. So siguro bago natin pag-usapan yung iyong programa, sabihin mo muna sa amin kasi parang ano mo siya, thesis ba ng O19? Plan project po yung ginawa po namin. Okay. So can you tell us ano yung sitwasyon diyan sa lugar nyo bago mo to inumpisahan? The triggering events po noon kaya ko siya naging target na project. Diarrheal diseases po, consistent po siya in the past 3 years po na from 2017 to 2019, mataas po yung diarrheal cases po sa area. So nasa top 3 po siya lagi ng causes of illness sa area. Then during my consultations po sa area, mataas din po yung cases ng intestinal parasitism. So we did surveillance activities, then nagkaroon po kami ng evidences that diarrheal illnesses are really high in the area. Tapos marami rin pong afflicted ng soil-transmitted na parasitism, intestinal parasitism. So we targeted this as our program kasi directly po siya na this program will directly impact yung diarrheal illnesses po and yung ating parasitism. So we are hoping po na after this program, bababa din po yung number of cases. Oo. So pwede mo ipaliwanag sa atin, taga-panood at taga-pakinig, bakit ganyan ang kaso dyan sa lugar nyo? Ano ba yung mga practices nila? Yun po, Doc. Actually, yun. Marami kasi talagang open defecation practices. Anong ibig sabihin niya? So, yung iba, nag-deny po. Pag kino-confront po namin, nagmo-monitor kami, dinedeny. But we know na at risk po sila of practicing open defecation kasi yung iba po wala pong maayos na CR, yung iba po sira-sira na, or yung iba po nakikishare talaga. So we came to a point po that we discovered that around 32 individuals are sharing in one CR. So ganun po kalala yung nakita naming data during that time. But we made effort po together with the local government unit, the help po ng mga local officials, we strategize po to address the problem. Kasi in the past po kasi noon, ang nire-report po in the past, okay ang status ng Santa Praxedes when it comes to toilet. But when I did the study, the action plan project, doon namin na-unveil or na-discover na mataas po pala talaga yung walang CR, mataas yung number ng walang CR, mataas po yung number ng toilet sharing. So, yeah. Can you tell us more about your findings nga dun sa study mo? I want to hear. Yes, Doc. Dun sa study po namin, around yung data po namin for 2021 monitoring po, around 69 po na households ang nag-share. Also po, yun na po yung number nag-share at saka yung walang CR, yun po yung total number namin. Then we also have 18 households practicing open defecation. So ito pong mga individuals po na ito, usually mga IPs po, mga indigenous people natin. Hindi ko na po i-enumerate kung anong mga indigenous population yun, pero some of them are really unhygienic. Talagang open defecation po yung ginagawa nila. And also po, when it comes sa surveillance po namin ng ating soil-transmitted helminthiasis, out of the 300 po na na-survey namin, yung na-check po namin ng fecalysis, nasa 24% positivity rate kami, which is 2 times po ng threshold na is acceptable. Okay, so yun ang nagdala sa iyo para itayo itong programa mo. So can you tell us about your current program ngayon sa inyong bayan?
Yes po, Doc. At 2022, we did surveillance po. No? Ang ginawa po namin ng 2022 to strengthen the program, nagkaroon po kami ng programang tinatawag na Bayanihan para sa Palikuran. So, yung municipality namin is a fifth class municipality. I don't have enough fund for the infrastructure. That's why we started a donation drive. Nakapag-collect po kami ng around 60,000 po na cash for the construction po ng mga CR, at may mga concerned citizens din po na nag-donate ng mga construction materials para po matulungan na namin yung mga talagang walang CR. So inuunti-unti po namin from septic tank, yung mga nangangailangan na maayos ang septic tank, yun lang po yung inayos namin. Then yung iba naman po yung totally walang CR talaga, so we constructed po yung buong facility. Kanina pinag-uusapan namin na Doc Roger, no, na mahirap kumbinsihin yung mga LGU. Syempre, limited din yung resources, and then ang daming mga problema natin na kailangan ayusin, di ba? Ang hirap i-prioritize itong sewerage system dahil nga sa ang pinaka-basic na kailangan mo ay inuming tubig, di ba? Hindi naman yung maduming tubig. So, paano ninyo paano naging priority ito ng inyong LGU at pati yung mga presidente, no? Paano nyo kinumbinsi? Kasi kailangan mindset change din ito eh. Yes, Ma'am Jing. Actually, talaga mahirap po talaga mag-present at saka mag-lobby ng mga programs lalo po for an LGU na medyo konti po ang pondo. Pero yun nga po, we start from evidences. Yun po yung maganda na gawin mo muna kung magpe-present ka ng project. You start with evidences. Bakit ba siya kailangan gawin? So yun po yung strategy ko when I lobby the program to my municipal mayor po and during the local health board meetings. Pinakita ko talaga yung severity ng yun, soil transmitted helminthiasis, yung diarrheal illnesses po dun sa area. So I presented to them and they are very receptive naman when it comes to the proposal kung ano yung gagawin. So actually po, our municipal mayor during the 2022 project, she donated 12 units po of CR. Yung buo na po yun from septic tank going to the roof na po yan, binigay niya sa 12 po na beneficiary. So ganun po ka-receptive naman yung mga local officials. Actually, some of the SB members during the meeting, right after po ng meeting namin, they donated cash po para po makabili pa kami ng mga additional construction materials. So yun po siguro yung strategy, we start with evidences and we lobby it to them. Siguro po sa area kasi namin, isa po sa priority program po kasi is health. So maganda rin po na unti-unti kung sa mga areas po, like LGUs po na hindi priority yung mga ganitong programs, kung may mga kagaya ko po ng mga doctors na gusto mag-lobby ng program, kailangan po siguro mag-start sila with concrete or complete po na evidences. You do the monitoring, mag-house-to-house visit ka if you have to. Galing. Galing. Doc, natutuwa ako sa iyo kasi parang nag-call to action. Mabuhay ka, Doc. Sana lahat tulad mo. Madami kaming doktor, may mga mga papel, thesis, so whatever yung mga ipapasa, 'di ba? Or projects, nakakatuwa na hindi siya naiwan sa papel. Ito ay ginawa ng paraan ni Dr. Roger Brazil at siya ay naging Municipal Health Officer. Tama ba 'yon? More power, yes, ha, Doc? Initially po as a doctor to the barrios po sa Santa Praxedes. Galing, wow, galing. Saan ka nag-training, nag-aral? St. Paul University po in Tuguegarao po, Doc. Then during my doctor to the barrios po sa UP Manila po kami nag-aaral po, Doc, ng masters po namin. Yes, alam mo, taga UP Manila ako eh. So aware ako dyan sa programa na yan. No? Nakakatuwa. Kudos. Kakaunti lang, partner, ang mga doktor, mostly gusto Metro Manila. Diba? Mostly gusto, syempre, kumita ng pera. At diba, at magkaroon ng magandang buhay. So ako natutuwa sa'yo, Dr. Roger, na ikaw ay napili mo nga na pagsilbihan ng ating mga kapamilya dyan sa Santa Praxedes, Cagayan. So very good. Mabuhay ka, Doc. No words. 'Di ba? Kulang ang wala na akong masasabi. Yan. More. Ilan taong ka na, Doc? Vote ka namin, nominate ka namin dun sa TOYM. Ilan taong ka na? 32 po, Doc. Uy, pasok!
Pasok. Ay, nako. Oo, Sige, So, sige. Mr. Andal, nandyan ka pa ba? Kukontakin ka namin. Kunin natin ang Very resume. good. Oo. Very good. Para mai-submit natin. Ha? Congratulations, Doc Roger, ha? Mabuhay ka. Yung mga doctors to the barriers, mga heroes yan, partner. Yes, Mga oo. heroes More power yan. talaga. Ingat-ingat, Doc. Thank you. Thank you po. Ayan. At ngayon, ay magpapaalam na tayo. Sobrang haba na. Uy, Pero alam mo, maganda. Oo, Natutuwa nakakatuwa ako. talaga yung Galing. episode. Gusto ko lang purihin si Gerson, ang ating producer, at ang Siyempre. buong research team, ang buong team ng Connect ka dyan. No? Oo. Iba-iba pong issue. Galing. Iba-ibang issue sa ating lipunan na ating pinag-uusapan. Sabi ko, ang sunod dito ay solid waste naman. Issue sa Pilipinas. Basura. Naku, Oo nga. Another issue yan, di ba? So, ang dami-dami. From plastic pollution, tapos ngayon ay wastewater pollution na ating pinag-usapan. Ang akin lang input dito ay hindi kaya ng isa, no, para bigyan ito ng solusyon. Tulong-tulong po natin tong bigyan pansin, 'di ba? Kasi it's our health and the environment and the future of our children. Sabi nga ni Archie, 'di ba? Na kailangan ay yung wag mong isipin na malaki ang gagastusin para i-improve yung buong system sa ating bansa dahil nakasalalay dito ang ating kinabukasan at ang ating kalusugan. So magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Luisa, ang inyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa Teleradyo Serbisyo Radyo 630. Ayan. At syempre, nagpapasalamat tayo sa atin pong mga bisita. Sina Engineer Bernice Cacho, ng ating Registered Sanitary Engineer, si Archie San Victores, ang President ng Trade One Incorporated, of course, Jeric Sevilla, Head ng Corporate Communications, Manila Water Incorporated, Reggie Andal, ang Deputy National Chair ng TOYM, and of course, ang Executive Director ng Manila Water Foundation, and si Dr. Roger Brazil Jr., Municipal Health Officer ng Santa Praxedes, Cagayan. At ang atin nga pong Teleradyo Serbisyo Team, Ken Apostol, CJ Pera, Very good. at syempre, Very good. ang napakagwapo at napakatangkad na si Gerson Cruz. Ayan. Very good, very good. Bawal ang maliliit dito, ha. Puro matatangkad Ayan, tayo. si Lalaine. Ay, oo, si Lalaine.